makinig sa programang Mafar Farm Updates. Alamin ang mga makabagong teknolohiya sa agrikultura at pangingisda. Alamin ang karapatan sa inyong lupain at mga bagay-bagay na makakatulong sa pangkabuhayan, mga bagong pamamaraan at mga impormasyong dapat mong malaman. Lahat ng ito sa pagtataguyod ng pamumuhay upang mapalago ang inyong ani at kita. Mafar Farm Updates. Hitik sa kaalaman para sa tagumpay ng inyong kabuhayan. Mafar Farm Updates. Mapapakinggan tuwing araw ng linggo, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, dito sa DXMS Radyo Bida 882. Sabayang napapakinggan sa Voice FM 92.1, Radyo Bandera 105.3 at DXUP FM 105.5. Mapapanood din ito ng live sa Facebook page ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Mafar Farm Updates. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maulan na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maulan na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang umaga sa lahat po ng ating taga-subaybay ng ating Mafar Updates at inasahan po natin ang ating mga magsasakang pamilya no ay makamit po natin ang ating layunin, ang ating mithiin na magkaroon ng masaganang ani at syempre pa mataas na kita at masayang pamilya at pamayanan. So sa second episode ho natin para sa 2022, inaasahan pa rin natin mga kaibigan ang napakagandang mga mensahe, mga kaalaman na makukuha po natin mula pa lang sa ating balitaan. At ngayon, tulad na nabanggit po namin sa inyo, no, ay magkakaroon po tayo ng dagdag na amor sa ating pong programa, ang mga ilang kwento na pwede naming ibibigay sa inyo, nakapulutan nyo ng aral mula po sa mga nagawa ng ating mga extension workers, ng ating mga magsasaka at ng ating mga mangingisda. Bago ho natin ipaparinig ang naturang mga balita at mga kaalaman, ito muna ang ilan sa ating mga naihandang mga impormasyon.
Ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ay naglalayong ipaunlad ang mamamayan ng rehiyong Bangsamoro sa pamamagitan ng tatlong flagship program. Ang binhi, isda, lupa. Ang binhi o Basic Integration for Harmonized Intervention ay isang programa na nakapokus sa pagbabawas ng kahirapan para sa mamamayan ng BARMM. Ito ay binubuo na estratehiya na maihatid ang intervention upang matiyak ang positibong epekto sa buhay ng mga magsasaka ng rehiyon. Isda o Integrated Sustainable Development for Aquaculture Capture. Ang layunin ng programa ay upang makabigay ng pangkabuhayan para sa mangingisda, mapaasosasyon, kooperatiba o individual. Sa lupa naman tayo dadako, o land distribution and development for the upliftment of poor ARBs. Ito ay patungkol sa pamamahagi ng lupa sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Kasabay nito, ang paghahandog sa mga ARB organizations ng iba't ibang support services gaya ng trainings, mga farm inputs, farm machineries at free legal assistance para proteksyonan ng kanilang karapatan sa oras na manganib. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng MAFAR sa inyong lugar. Ito po ang ulo ng ating mga balita. Minister Yacob pinangunahan ang first General Staff Meeting sa taong 2022. Ito po ang ulat ni Ms. Naima Mamisel. Upang gabayan ang mga officials ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, isinagawa ang kauna-unahang General Staff Meeting sa taong 2022 sa pangunguna ni Minister Muhammad S. Yacob PhD noong Lunes, 3 ng Enero na ginanap sa MAFAR Covered Court, BGC, Cotabato City. Ayon kay Minister Yacob, inaasahan sa nasabing pagpupulong na magkaintindihan at magkaroon ng proper direction ang bawat official ng ministry. Kung kaya, binigyan ng pagkakataon ng bawat isa na imungkahi ang kani-kanilang mga hinaing upang sa ganun ay matugunan at magkaroon ng maayos na panibagong simula sa pag-implement ng mga programang inilaan sa taong 2022. Sa naturang pagpupulong, inihayag ni Minister Yacob ang mga direksyon na kinakailangan i-consider ng bawat officials ng ministry sa pagsagawa ng kani-kanilang mga tungkulin. Kabilang dito ay ang proper utilization of fund, establish baseline data, strengthen the research, development, and extension, strengthen the agrarian reform programs, close collaboration with cooperatives and private sectors, strengthen the staff capacity development. Mafaraming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, Naima Mamisel, nag-uulat. MAFAR Fish Coral, isinagawa ang pagsusuri sa pagtatapos ng taong 2021. Ito po ang ulat ni Miss Connie Canlas. Pagpapanatili ng mga nasimulang proyekto at resulta ng mga ito ang naging sentro ng pagsusuri sa isinagawang 2 araw na pagpupulong ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform Fish Coral Program. Layo ng aktibidad na makita o ma-assess ang naging pagganap o performance ng nasabing programa sa loob ng 4 na taon mula noong 2017 hanggang 2021 sa mga ipinatupad nitong proyekto para sa pamayanan ng mga Bangsamoro. Sinabi ni Minister Muhammad S. Yacob, PhD, na naging mabunga naman ang pagsisikap ng Ministeryo ng MAFAR sa pamamagitan ng Fish Coral Project kung saan pinuri at pinasalamatan niya ang mga taong nasa likod ng matagumpay na pagpapatupad nito, patunay ang pagiging produktibo at pagtaas ng produksyon ng fisheries na dulot ng bawat mga inilunsad na proyektong pangkabuhayan, lalong-lalo na sa mga probinsya ng Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan at Sulu. Dahil sa napipinto nitong pagtatapos, hindi masasayang ang inumpisahan ng programa
dahil ipagpapatuloy ito ng MAFAR para sa kapakanan ng mga mangingisdang Bangsamoro ang may katiyakang dagdag pa ni Jacob. Kabilang sa mga pinag-usapang paksa ay ang mga sumusunod: Presentation of Accomplishment from CY 2017 up to CY 2021, sinundan ng workshop para sa Sustainability Plan at ang panghuli ay Work Plan for CY 2022. Ang nasabing pagpupulong ay sinuportahan sa pamamagitan ng pagdalo ng mga matataas na opisyal ng MAFAR at Fiscoral Central Office sa pangunguna ni Minister Muhammad S. Jacob, Chief of Staff at concurrent Fiscoral Chief Arfia Ebus, Director General for Fisheries Services Pendatun S. Patarasa, Dr. Mahmoud D. Mamalangkap, Director for Fisheries, Raul de la Cruz, Fiscoral Finance Specialist, Jessica Munoz through virtual, Chief Aquaculturist Ras Sarail ng Fisheries Basilan, Fisheries OIC Chief sa Sulu Fardia Julhan Abduhasad at mga representante mula sa Maguindanao at Lanao del Sur at Fish Coral Program Manager Sandra Gani. Mafaraming ani at kita, Servisyong Bangsamoro, Connie Canlas nag-uulat. Department of Agriculture paiigtingin ang production ng mais sa taong kasalukuyan. Ito po ang pag-uulat ni Ms. Nesrin Talib Musa. Ang Department of Agriculture sa pakikipagtulungan ng farmers, cooperatives and associations, local government units at key industry players ay persigido sa pagpapalawig at pagpapaigting sa produksyon ng mais na siyang itinuturing na ikalawa sa pangunahing pagkain sa buong bansa. Ito rin ay kinikilala bilang mahalagang bahagi ng meat value chain at food system. Sa kasalukuyan, ang bansa ay nakapagtala ng nasa 59% lamang ng sufficiency level, particular sa yellow corn. Noong 2021, nasa kabuwang 72% o nasa 5.92 million metric tons lamang ang total production ng mais mula sa target na 8.24 million metric tons ng yellow corn ang naproduce ng bansa na tinarget para sa animal feed. Ang natitirang 2.32 metric tons o 28% ay ang white corn na siyang nagsilbing staple food at snacks ayon kay DA National Corn Program Director Milo de los Reyes. Dagdag pa dito mula sa 1.52 billion budget noong 2021, ang DANCP ay isinagawa ang mga sumusunod na activity. Naipamahagi ang procured items na kinabibilangan ng 99 units ng farm production machinery at equipment kabilang na ang tractors, combine harvesters at corn planters. 257 units ng post-harvest machinery at equipment and facilities tulad ng corn mill, hammer mill, recirculating dryer, corn sheller, multi-crop drying pavement at seed storage facilities. Nakapag-install ng mga engine pump sets at nakapagsagawa ng iba't ibang pagsasanay at pagbabahagi ng marketing assistance para sa corn at cassava farmers. Samantala, ang impormasyong ito ay hango mula sa Department of Agriculture official page noong January 2, 2022. Mafaraming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, Nesrin Talib, nag-uulat. MAFAR nagpulong ukol sa Agri-Fishery Code. Ang ulat naman ni Mr. Ervani Datu sa Kaludan. Ipinagpatuloy ang drafting of Agri-Fisheries Code ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa pamamagitan ng workshop na pinangunahan ng Legal Services Regional Office kasamang technical working groups mula sa Asia Foundation noong December 26 hanggang 28, 2021 sa Acacia Hotel, Davao City. Sinigurado ni na Legal Division Regional Office Attorney Sandy B. Sendad at Attorney Maimona T. Ampuan na nagpalawak ng kanilang kaalaman bilang mga otorisadong tao sa pagbibigay ng mga reaksyon at mungkahi para sa pagiging matuwid ng bill. Naging highlight ang presentasyon ng kumpletong bill matrix at mga talakayan para sa pondo ng gobyerno sa operasyon, tauhan, kagamitan at aktibidad at mga natitirang hakbang na gagawin para sa pagsasapinal ng pagbalangkas ng bill. Mafaraming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, Iribani Dato sa Kaludan, nag-uulat.
Transported fish and fishery aquatic products sa Tawi-Tawi isinagawa ang inspeksyon. Ito po ang ulat ni Ms. Bea Pedrosa. Nagsagawa ng inspection ang Fishery Inspection and Quarantine Section ng MAFAR Tawi-Tawi sa Transported Fish and Aquatic Products sa bayan. Pinangunahan ng Inspection and Quarantine Officer ng FIX na si Mr. Ramon Uto Ambo ang pag-inspect sa fishery products na ipinadala palabas sa Sanga-Sanga Airport at Bungaw Seaport pursuant to the provision of Philippine Fisheries Code of 1998, amended by RA 10654 Food Safety Act of 2013, RA 10611, RA 9147, its implementing rules and regulations, and Fisheries Administrative Order No. 233 Series of 2010. Ang layunin ng inspeksyon ay upang maiwasan ang pagpasok at paglabas ng mga ipinagbabawal na mga produktong pangisdaan, gayon din upang matiyak ang aquatic resources na malayo sa mga pathogen at virus. Ito ay sinagawa sa pamamagitan ng pagpibigay ng local transport permit sa loob ng kaukulang mga singil batay sa dami nito na idinala ng shipper. Ang MAFAR Tawi-Tawi Provincial Director Dr. Aidaris Ainami together with the OIC Fisheries Division Ms. Evelyn Martinez ay minimonitor ang mga airport at seaport sa probinsya upang tugunan ang issue at sugpuin ang mga lumalabag na Fishery Code of the Philippines through the assistance of Mr. Ramon Uto Ambo. Ang impormasyon nito ay angol sa Facebook page ng MAFAR Tawi-Tawi. Mafaraming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, Bea Pedrosa nag-uulat. At ang panghuling balita ho natin, pagsasanay ukol sa Fisheries Regulation and Quarantine Services isinagawa ng MAFAR Maguindanao. Mag-uulat si Ms. Noraima Sindato. Kaakibat ng pagpapaigting sa fishery regulation, ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform Maguindanao sa pangunguna ng fishery sector ay sinanay ang mga MMOs at Aquaculturist 1 ukol sa fishery regulatory at quarantine services upang malaman ang services ng fishery sector. Naisagawa ang naturang pagsasanay sa pamamagitan ng direktiba ni MAFAR Maguindanao, Provincial Director Ronjamin M. Maulana PhD at pangunguna ni Noraline A. Lumbatan, OIC Chief ng Fisheries Sector, katuwang sina Norton G. Aliman, Chief Fisheries Regulatory Section, Umayja B. Silad, Chief Fisheries Resources Management Section at mga kasamahan nito sa Provincial Office. Layunin ng naturang pagsasanay na maibahagi ang mga services na ipinapaabot ng fisheries sector. Layunin din na sa pamamagitan ng ginawang pagsasanay na maibahagi ang mga napapaloob na serbisyo ukol sa regulatory at quarantine ng MAFAR. Sa pagsisimula ng pagsasanay ay nagbigay ng mensahe si OIC Chief Fisheries, Ms. Lumbatan. Binigyang importansya niya ang naturang pagsasanay. Anya, ngayon pa lamang tayo nag-uumpisa para malaman itong mga services ng fisheries sector. Titiyakin natin na mapagpapatuloy ang information drive na ito upang mas lalong lumawak ang ating kaalaman sa sektor na ito. Bukod pa sa fisheries production section, ay introduce natin dito sa pagsasanay ang regulatory at quarantine services ng fisheries sector. Nagbigay naman ng rasyonale ng pagsasanay si Mr. Aliman. Aniya, ang pagsasanay na isinagawa ay upang makilala ang services ng fisheries sector sa probinsya ng Maguindanao para ma-promote at maiangat ang livelihood ng mga farmers at fisherfolk. Dagdag pa niya, isa tayo sa magiging instrumento kung paano maiangat ang socio-economic ng Bangsamoro. Nagbahagi ng kaalaman patungkol sa registration of commercial fishing vessel and gear licensing, mga legal basis nito, pagsagawa ng rules and regulation, vessel monitoring system, commercial fishing vessel, gear license requirements, moratorium on the issuances of CFBGL at iba pang clearances, si Aquaculturist 2, Fisheries Regulation and Law Enforcement, under licensing section, Jester John Porras. Sa hapon naman ay tinalakay ni John Enric Batapa, Fishing Regulations Officer 2, ang Fisheries Inspection and Quarantine Services, mandato ng naturang services,
Fisheries Inspection Unit at Aquatic Wildlife Special Unit Permit. Sa huling parte ng pagsasanay ay nagpasalamat si Ms. Silad sa mga MAFAR Municipal Officers at mga Aquaculturist 1 na naglaan ng kanilang oras upang makinig at matuto sa naturang pagsasanay. Mafaraming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro mula sa probinsya ng Maguindanao, Noray Masindato, nag-uulat. Yun po ang kabuuan ng ating balitaan at tayo magbabalik para po sa ating talakayan. Kasama ho natin ang pinuno po at supporter ng ating pong programa. Walang iba kundi si Dr. Muhammad S. Jacob. Ikaw ba ay isang fish worker? Nagmamay-ari ka ba ng commercial fishing vessel at gear? Narito ang mga dokumentong kinakailangan para sa pagpaparehistro ng commercial fishing vessel gear at fish worker ID card. Para sa pagpaparehistro ng commercial fishing vessel gear, kinakailangan ang mga sumusunod na dokumento. Aplikasyon para sa komersyal na fishing vessel gear license. Aplikasyon para sa pagpaparehistro ng gamit sa pangingisda. Grid map para sa pagkilala na eksaktong lokasyon ng pangisdaan. Sertipikasyon na ang fishing vessel ay hindi sangkot sa anumang administratibo at kriminal na kaso. Isang affidavit na nagsasaad na ang operasyon ay sumunod sa Section 25 ng RA 8550 amended as RA 10654. Sertipikasyon ng inspeksyon na inisyu ng Philippine Coast Guard o PCG. Sertipikasyon ng pagmamay-ari at rehistro ng barko na inisyu ng Marina o Maritime Industry Authority. Report of ocular inspection for catcher vessel. 2 kopya ng 8x10 inches colored picture ng fishing vessel, nakita ang port, starboard at pangalan ng vessel, mga artikulo at mga batas ng korporasyon, at panghuli, business name for single proprietorship. Para naman sa pagpaparehistro ng fish worker ID card, kinakailangan ng mga sumusunod: application form, community tax certificate o sedula, 2 kopya ng larawan na may sukat na 1x1 at clearance ng barangay. Ang sinumang mahuhuli na walang kaukulang lisensya ay mapapatawan ng pananagutang administratibo at pananagutang kriminal ayon sa Section 86A ng Republic Act 10654. Para sa karagdagang impormasyon, maaari makipag-ugnayan sa Municipal MAFAR Officer o MMO ng inyong lugar o bisitahin ang pinakamalapit na opisina ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Georeferencing. Ang georeferencing ay proseso ng pagkuha ng isang digital na imahe. Maaaring ito ay isang air photo, isang nascan na geologic map o isang larawan ng isang topographic map at pagdaragdag ng geograpikong impormasyon sa mga imahe upang ang Geographic Information System GIS o pagmamapa ng software ay maaaring ilagay ang imahe sa naaangkop na lokasyon. Ang mga kwalifikasyon upang magsagawa ng georeferencing ay ang mga sumusunod: kaalaman sa paggamit ng Android application o Geographic Positioning System GPS, handang sumailalim sa hands-on na pagsasanay sa georeferencing, tracking, handang gampanan ang tracking sa agri-fishery production areas, at handang isumite ang data para sa pagproseso at pagtatasa upang maisagawa ang georeferencing. Android or smartphone na may Android version na hindi bababa sa Android version 6.0, Google Play supported. Ang inilaan na magsagawa ng georeferencing ay extension workers, farmers, fisherfolks. Ang georeferencing ay isa sa mahalagang proseso na dapat daanan upang ma-validate ang inyong lupain at maging ganap na benepisyaryo ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na opisina ng MAFAR VARM sa inyong lugar.
Mga kaibigan, nasa talakayan portion na po tayo ng ating pagtatanghal. Nasa 2022 na ho tayo ngayon at kapiling ho natin ngayon ang ating pong butihing Minister ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. So ang tinutukoy po natin dito mga kaibigan ay ang ating pong butihing Minister Dr. Muhammad S. Yacoob. Pag-uusapan po natin ngayon kung ano ba ang nangyari sa taong 2021 at saan tayo pupunta para po sa 2022. Ito muna ang kanyang mainit na pagbati bago po ang ating pakipagtalastasan. Sir, Assalamualaikum. And again, welcome po sa ating programa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ma'am Dej, and to all our listeners and yung nanonood sa atin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and magandang umaga po sa lahat. Yes, Minister, alamin ho natin ngayon. Kukumustahin ho natin ang nangyari sa 2021 para sa MAFAR. Well, for me, I am very satisfied dun sa output ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform in 2021. Based on the assessment sa first semester and even second semester, maganda naman ang performance ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. When we discuss about ano yung mga accomplishment, significantly meron tayong mga accomplishment na pwede natin sabihin na the Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform proud of it. Lahat mong ginagawa natin ay based on the ano yung plano natin noon pa, January 2021. Sa ministry, every year sinikap na natin na lahat ng programa ay based on the data we have. Nagpaplano po tayo at yun ang in-implement natin annually at doon nagbabase yung budget natin annually. Okay. So sa 2021 budget na natin almost 81% ang level of our BOR, budget utilization rate. Yung mga accomplishment natin, pwede natin sabihin na sa agriculture, very significant ang accomplishment natin sa fisheries, sa agrarian reform, ganun din. At based sa feedback na natin, ang mga tao ay sinasabi nila na nararamdaman na ngayon ang MAFAR in the community natin. Okay. So, in agriculture, marami ni tayong naibigay na on time na mga seeds sa farmers. Two times po tayo nakapamigay ng seeds seasonally. Kasi sa atin, we understand na dalawa lang klase nung pagtanim ng mga farmer natin ng rice. May mga grupo na sa irrigation. 2 times yan sila nagtanim. At yung rain-fed, isa lang yan annually. So, tanim naman sila on time. At maganda na yung output. In fact, based on the PSA report, sa first quarter of this year, 2021, ay nag-increase po tayo sa rice na almost 36% increase compared to 2022. So, magandang accomplishment na yan. And even sa corn, nag-increase din tayo na 10% according to PSA. And this year, no less than the PSA din na nagpalabas ng datos na nag-decrease na in the region yung poverty incidence natin. So, magandang balita yun. Magandang ano yun. Magandang balita. Malamang may contribution po tayo, Ma'am Days, doon sa datos na yan. Okay. Dahil yung Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform kasama rin na contributing on the reduction of poverty in the region. So maganda yan. Sir, pwede ba natin matumbok na ang at least ano yung top 3 na performance natin doon sa mga commodities natin na sinusulong natin programa? Well, ang top 3 pwede natin sabihin na maganda na yung sa rice.
talagang Okay. ang MAPAR in Maguindanao and Lanao del Sur ay isa sa mga province of the region na malaki ang produkto natin sa rice. So, isa yan Okay. sa rice. Pangalawa, on the fisheries, sa island naman, maganda naman ang increase ng productivity ng fisheries in the island provinces. And totality in the region ay maganda na yung Lalo na yung Opo. sewage. Opo. Nandiyan pa rin Opo. tayo. Okay. And pwede rin natin isali yung mga yung hali-value crops na based on the Farmers Congress na meron tayong magandang product on the banana and coffee. Banana, okay. Yeah, coffee. Oh, So, so yun. magandang balita yan sa our farmers. Okay. And yes. Maganda na yung mga report na yun, at least the top 3 performance natin sa ating mga commodities. What about, hindi natin maiwasan na meron nun tayong mga loopholes dyan na mga challenges na dapat, ano yung top down na top 3 na medyo mababaho tayo? Well, itong Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, medyo malawak yung ating kasakupan area na yung dapat natin i-deliver sa community. Bago ko yan sabihin yung I have to inform the body na kasama pa rin sa atin yung agrarian reform. Opo. Na isa sa magandang accomplishment natin in this year 2021, Ma'am Dej, ay nakabigay po tayo ng CLOA titles sa almost 351 beneficiaries this year. So marami ang napasaya natin ng mga farmers in which na isa sa kailangan ng mga farmer ay yung kanilang kultibitan ng kanilang lupa ay kanila na talaga. So, yun. So, the top 3 medyo challenge po tayo ay isa sa pinaka-challenge o supposed to be this pandemic ay na-continue na natin yung pag-distribute ng vegetable. Ay talagang dumaan tayo sa challenge na almost this year 2021 ay hindi po tayo nakapamigay ng vegetable dahil doon sa hindi naman wala tayong budget pero medyo challenge yung procurement process. Okay. Na So, saka na it's talaga natin nagawa in ending of the year 2021. So medyo isa yan sa Ang vegetable. So, mga challenge. Ang pangalawa, yung high value crops. Na ganun din medyo naging challenge po tayo doon sa procurement. At supposed to be noon pa the beginning of the year, maka-distribute na tayo pero sad to inform the public na ginawa na natin lahat ng paraan but sakala na rin na-procure yung na-award. I mean, na medyo Mahabol. fourth quarter na. Yes, year 2020. so procurement 21. talaga ang Yes. naging sagabal natin. Yes, Kaya, actually, yan ang pinaka-problema pa natin sa ngayon na gusto pa natin i-improve at pagandahin yung process sa procurement process. para hindi na maulit po ito, sir. Yes, yes. So, at least, napakaganda po yung dating ng ating 2021 at hindi natin maiwasan na meron ho tayong challenge. Para sa atin yan at yan po ay magiging guide natin para sa pagtahak naman sa 2022. Okay. Sir, para sa 2022 ho naman natin, magkano ba ang laan na budget para sa MAFAR at ano ang focus natin? Well, when it come to the budget compared to 2021, pwede natin sabihin na bumaba ang budget natin ngayon. Pero kung in a specific program na kailangan natin for 2021, parang nag-increase
Okay. ang consideration on certain commodities. So, nag-decrease po tayo dahil ang tingin yata ng MFBM ay infrastructure for now ay hindi masyado importante. So, hindi nila muna inibigay sa atin yung propose natin compare to 2021 na marami yung part of infrastructure na naibigay sa atin. Natapos ba natin yung sir, yung mga infra Kaya nga, challenge yung infra side na I think yun ang basihan ng MFBM na hindi nila tayong binigyan na more budget for infra. Kasi meron pa tayong remaining. Pero pwede pa natin yun magamit? Of course, pwede kasi kaka-approve ng bill na extending the budget 2020 and 2021. Parang meron din tayong increase kung yes, gano'n. Kaya nga sinabi ko, nag-decrease pero carry over. nandiyan pa rin. Okay. Mga ilang milyon ang pondo na hindi natin nagamit na intended for the infra Actually, project? sa 2021, exclude yung PS kasi hindi yan ma-extend. Okay. Pero yung MOOE and capital outlay ma-extend yan na meron po tayong almost 100 plus malaki na rin. million na budget for 2021. Okay. And then meron tayong 80 million plus for the 2020 pa. Okay. So, yung dalawa na yan, kung idagdag mo doon sa existing approved for this year, 2022, ay medyo malaki-laki Malaki-laki ng ano niya. So, it's not bad, no? Kung hindi rin pala tayo binawalan na igamitin pa rin ng 2020 at saka 2021. Yan ang kagandahan nung So, anong focus naman ng pera ho natin na laan para itong 1.something billion? Ba ang sa atin? Yes. Anong focus natin na gagawin? Based on the policy direction na pinalabas ko nung last end-year assessment, last December last year, ay meron po tayong 6 policy direction. First, kailangan gamitin natin pera natin wisely and i-appropriate na natin properly. Okay. So para kailangan wala natin, na tayong backlash. Para wala na tayong backlash. So, pangalawa, kailangan po natin i-enhance yung R&D natin. Research and Development and Extension Services para mag-guide po tayo in the operation na talagang ang paggamit na natin ng pera talagang match doon sa needs of our community. Okay. So, napakaganda yung research ba una? Yes. Okay. In other country, ganun eh. Pangatlo, itong collaboration, strengthening of collaboration with the cooperative and private sector. Okay, partnership. Kasi, partnership. Kasi ang mga farmer and fisherfolk and anyone under our ministry na beneficiaries na natin, kapag nag-cultivate sa lupa o nag-fishing, nasit ng mind nila na saan nila ipabenta yung kanilang importante products. Market matching natin. So, kailangan yung market matching natin. So, kung marketable ba yan o hindi, para yun ang suportahan natin. So, pang-apat, itong capacity building na kailangan natin na not only our staff, pati yung mga beneficiaries natin, na kailangan po natin makapacitate. Because ngayon, ang technology ay very, very important doon sa increase of productivity. Na hindi lang ang farmer ang dapat may alam doon sa teknolohiya, dapat mauna yung staff na natin na sila yung nagpa-facilitate. Lalo na sila mga baguhan, sir. lalo na yung baguhan na kailangan makapacitate. Okay. And then, pang-anim, yung strengthening of legal, justice delivery, especially sa agrarian reform. Okay. Kailangan yan. So, based on that direction, may bawat direction, may focus po tayo. Okay. May focus po tayo. Yes. For this 2022. Sa fund utilization, kailangan may priority.
Okay. According to priority. So, ano yung mga priority natin? Isa sa basihan natin na priority, kasi ang target natin mapag-graduate na natin yung mga poor community natin. Mapaangat ang kanilang mapaangat buhay. ang kanilang kabuhayan eh. Okay. So, sa region, of course, isa sa kailangan ng mga tao natin na mag-increase yung productivity nila on rice Okay. and corn and cassava. Yung tatlong commodities na yan, kailangan may ano. So, as usual, as main commodities natin na ipopromote natin, yung rice. Yes. Political commodity yeah, na importante. and then sa island, yung cassava. Kasaba. Kinakain din nila. Kailangan Staple kinakain food, na yun. okay? Staple food nila yan. So, kailangan natin ma-focus in this 2006. And paano masuportahan sila? So, based on the budget approved, mas malaki ang capital outlay natin on the machineries. Okay. So, malamang isa sa... Post-harvest. Post-harvest. So, isa sa pinaka-importante sa MAPA na mapacilitate, mapaganda yung land preparation of our farmers. In all commodities, kailangan land preparation ay importante. At tuloy-tuloy pa rin, At sir, yung tuloy-tuloy. ating intervention ng Yes. hindi. Yes. Okay, yes. okay. And then sa isda naman, ang focus na natin sa fisheries, yung provision of fingerling. Fingerlings. Yes. Both tilapia and hito. And tilapia and yung seaweeds in the island. seaweeds, okay. At that the recommendation ng tilapia Congress. yung Fisheries Congress Okay, yes, sir. last December 2021 na ang tingin na nila kailangan may focus po tayo na in the mainland Bangsamoro ay tilapia. Okay. Sa island provinces naman seaweeds. Okay. But hindi ibig sabihin na hindi po natin suportahan Mga ibang commodity. species, commodities kasi kailangan din. Pero ang strategy ng mga parang may focus. Okay. Na So, pwede natin sabihin end of the day, malaki yung contribution doon sa pag-angat ng kabuhayan ng mga ating farmers and dito sa Bangsamoro yes, region. into sa Bangsamoro. Okay, added to that, na-focus po nyo na mensahe, commitment para kay Babuno si Bapa, and including the extension workers. Ano po yun, sir? Well, yung mensahe natin, always to our farmers, fisher folks, agrarian reform beneficiaries, as partner natin. Ang ministry ngayon, declare na yung mga farmers, fisher folks, agrarian reform beneficiaries, hindi lang humihingi, kundi partner of the government in economic development. So may part sila, meron din tayo part. So ang mensahe natin, let us work together. Yan. With the principle of honesty. Yes. Kami po ay kailangan namin i-deliver what we have to deliver. And then yung mga farmers, kailangan nila gawin ang kanilang tungkulin na maging honest. Anong inibigay ng government, ay gagamitin on the purpose. Okay. At they should be caretaker of that because that is entrusted to them from the government. So ito po ang mensahe natin, kailangan mag-partner po tayo, sikapin natin na ang tungkulin ng bawat isa ay ma-deliver para end of the day, this partnership will be end to dun sa fruitful partnership na di Bangsamoro region ay maging isang region na kinikilala na may pagkain ang mga farmer, may pera ang mga farmers. Sila yung may kaya sa buhay dahil they are in the situation na sila yung may source of income. Okay. So that's the target of the government. Yun ang target natin. Ano naman ang mensahe po ninyo doon sa ating mga extension workers at kasama na po ang LGU natin? Well, let us continue working together. Ayun.
Orientation namin kanina sa mga staff and in this beginning of 2022 na kailangan natin i-continue yung commitment natin for our people. We have to be a leader in leadership by example na tayo ang tumutupad sa policies ng government at tayo rin nag-implement sa mga programa according to our mandate. So, kung nagawa natin yan, malamang ang mga clientele natin na mga farmers ay rirespeto sa atin. Because nagawa natin ng ating tungkulin as government officers and staff. So, kailangan natin ang commitment natin i-continue at gagawin. At let us open to our farmers and fisher folk and agrarian reform as partner para magkaroon ng real partnership in uplifting the economy of Bangsamoro region. Okay. So mga kaibigan, napakinggan po ninyo, malinaw po na pinag-usapan natin ngayon kung ano bang nangyari sa 2021 dito po sa MAFAR as far as yung Agriculture, Fisheries, and Agrarian Reform Program is concerned. Ang accomplishment po nito, kung saan tayo dapat may challenge pa na gagawin. At syempre pa, yung focus po natin for 2022, mga kaibigan, at commitment na paiiralin, commitment, kasi that is a guiding principle. Bible po natin dito sa MAFAR ay yung 6 na sinabi po ni Minister sa inyo. And of course, yung commitment na binanggit ho, ang pagsasamahan, no, pagtulong-tulong, katatabangay, babo-bapa, makaanggen ho sa kami. So mga kaibigan, yun po ang kabuuan ng ating pong talakayan for this 2022. Kauna-unahan po siya. Siyempre siya po ang ating boss na magbigay po sa atin ng giya. Ano pa ang dapat mangyari sa mga susunod na mga buwan, mga taon, and we hope to live happily, self-sufficient, and of course, maunlad na pamayanan. Magbabalik po tayo pagkalipas po lamang nito. Ano ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sector in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Sino ang pwedeng magparehistro? Lahat ng magsasaka at mangingisdang Pilipino na may edad 18 pataas ay maaaring magparehistro. Maaari ring iparehistro ang asawa at anak na tumutulong sa pagsasaka o pangingisda kung ito ang kanilang pangunahing kabuhayan. Paano magparehistro? Dalhin ang mga sumusunod: 2x2 ID picture na kinunan di hihigit sa 6 na buwan, orihinal na kopya na titulo ng lupa, kasunduan ng renta sa may-ari ng lupa o anumang legal na dokumentong patunay na pagmamay-ari ng lupa. Orihinal na government ID na alinman sa mga sumusunod: National ID, Social Security ID, Government Services Insurance System, Unified Multipurpose Identification, Postal ID, TIN card, Passport, Professional Regulatory Commission, ID, Overseas Workers Welfare Administration, Integrated Department of Labor and Employment Card, Voters ID, Senior Citizens ID, and School ID para sa mag-aaral. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na opisina ng MAFAR BARM sa inyong lugar. Ikaw ba ay may lupaing sakahan? Gusto mo bang magkaroon ito ng sariling titulo? Huwag mangamba at maging isang Agrarian Reform Beneficiary. Narito ang mga kwalifikasyon upang maging isang Agrarian Reform Beneficiary. Isang mamamayang Pilipino, hindi bababa sa 15 taong gulang sa oras ng pagkakakilanlan o pag-screen ng mga benepisyaryo. Hindi nagmamay-ari ng lupain o nagmamay-ari ng mas mababa sa 3 hektarya ng lupang pang-agrikultura. Pumapayag na magbayad ng amortisasyon, pumapayag na linangin o paunlarin ang lupain, at dapat ay residente ng parehong barangay o munisipalidad kung saan matatagpuan ang lupain. Bilang karagdagan sa nabanggit na kwalifikasyon, ang mga magsasakang nagtatrabaho sa mga komersyal na bukid ng plantasyon ay maaaring maging kwalipikadong Agrarian Reform Beneficiary kung nagtatrabaho na sila noong Hunyo 15, 1988 sa pagmamay-ari ng lupain na sakop ng Comprehensive Agrarian Reform Law ng 1988.
Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang kay Haris at Harisa, ang opisyal na mascot ng Agrarian Reform Services ng Mafar BARM sa mga numerong 0967-540-3615 para kay Haris at 0905-937-0728 para kay Harisa. Mga kaibigan, samahan po ninyo kami para doon sa mga kwento na ibabahagi namin sa inyo sa pamagitan ng mga nakatanggap na mga biyaya mula po sa Mafar sa itong nakalipas na taon. Ito po mga kaibigan ang naturang kwento. I'm Roger Usman Jr., the president of Matado, Mamaluta Bunaway Descendant Organization. Ang cooperative namin, nagkukompose siya ng 4 na sektor. Nandoon yung women sector, farmer sector, elderly sector, and then the youth sector. No, ang mga membro namin, not only the farmer, nandoon yung mga combatants, no, mga MILF natin, nandoon yung mga IT, nandoon yung mga Christians natin. Before, kami po isang nagte-tenant lang kami sa may mga area. Nung dumating ang CLOA, so naging okay na yung namin, pamumuhay. Nagtatanim na kami ng corn and coconut and then green mongos. Meron pa kaming mga vegetable nandoon sa aming lupa na inaward sa amin. Ako po si Rudy Ladiano, nakatira dito sa Barangay Kinibaka. Iba na yung noon pati ngayon. Kasi noon, problema pa yung magbigay ka pa ng porsyento. Ngayon, wala na yun, ma'am. Amin na talaga yung lupa. Ako po si Bon Ampato. Dito rin po nakatira sa Barangay Kinibaka. Member lang po ako ng Matado po. Nung una po, medyo mahirap po. Kasi bukod po sa hindi pa sa amin ng lupa, nagbibigay pa kami ng mga porsyento. Tapos lahat pa ng gasto binabayaran din. Pero kung minsan na pag wala ka pang hayop na parang nagapartida ba sa yung may hayop. Nagpapasalamat ako sa Mafar, no? Nung nakita na ng Mafar, yung mga areas namin dito, so mayroon na kaming nauna na-receive na mga project from Mafar tulad ng mabinhi. No, nagpapasalamat nga ako doon sa malaki naming na-receive yung harvester namin. Dual po yun siya. No, pwede pong sa rice, pwede sa corn. Doon ma'am, nagpapasalamat kami doon mula doon sa pagbigay sa amin ng sarili ng lupa, saka doon sa mga machineries. So nagbigay po sa amin sa Mafar sa bar. So maraming salamat po. Sana hindi lang dito po yung matulungan nila, pati po sa kabilang lugar na sakop natin. So sana po mabigyan din sila para lahat ng nasa ibaba na gaya ng binigyan ng mga lupa, para mayangat din ang buhay nila. Isaki, German cooperative ni Roda Al Maktoum Agriculture Cooperative na dati pangkatabangin na Mafar na medyo kapasangan kami sa ukit na kapanggabakay. So dapan harvest today na arnan to na so taga farmer arang pubutanin napakasambay kami. Pagsambay kami sa makina, kubuta, after harvest, ito panggabag-kabayaran namin.
Geda gunamak ka uma. So limuno mapar sa kami. Nakasungo-sungo kami kaginian kinasungo. Na nung termbay ngarapan namin makatinguma sa kami uni. Abono, duti. Na inshallah na iningeno mapar sa kami. Napagsyukur kami sa mapar. Ngibu-ngibu salamat sa mapar. Sa kinanggenin sa kami sa tabang. Saki, si Abdul Nasir, Jabir Ahmad. Saki presidente na Corinthon People's Organization. Ang Saki pun presidente na Sitio Marabaw Cooperative. Siya pun ba intutanan sa Barangay Siparan, Daturing. Paganay sa kami mga tao na tao kami na damakayo. So kami siya ba sa palawan niya. Pinag-seminar kami doon sa Pidtalo organization. Dinivide kami nilan sa patka sector. Kaadan youth sector, yan na pamilya, native chicken poultry. So mga women sector mo naman na vegetable gardening. Bali so mga farmer sector na corn production ikan na pamili. So sa kami mga matwadan, pag doon mga disabled, na namin na pamilya, integrated pispan. Yung sa inaganin sa akiba na fingerlings, inagana ko nila sa ngiboga fingerlings sa African hito, inagana ko niya sa manok, ayaning kadakal 210 heads sa manok native chicken. So tabang umapar na masla nakatabang sir kami ang gusabap sa kanu niya ba ini pamano no sir kami mga technology, mga ukit kabagayam pispan na naanaadan sir kami na mana gasana ngami ilu sa unan date ang galbog ka nami sa sagunaban niya ba di makatumbas tiga Tagalog sa kanu kapya no ininggeno sir kami kaapya siyabo sa kanu elmo kinataw namin sa kanu minsan ang galinya nami na yan no iniba niya ininggeno sir kami so pagkagkapya sir kami. Maraming salamat po. Sukran sa mapar. Sukran, mapar. Para po sa ating mamimili, samahan po ninyo kami para maging gabay ninyo kung kayo tutungo sa ating mga palengke o di kaalamin po ninyo yung ating agri-fishery products. Ito po mga kaibigan. Sa presyo ng ating palay ngayon ay nasa 16 to 17 pesos ang per kilo. Ang white corn ay 17 pesos, yellow corn ay 14 pesos. Sa bagas naman ho natin, ang imported rice, itong best rice, gaya ng Yasmin, ay nagre-range siya ng 43 to 44 pesos ang per kilo. Ang sinanduming ay 40 pesos, 7 tanners 36 pesos, masipag 36 pesos, at ang M1 ay 35 pesos. Sa isda naman ho natin, bangos 200 pesos ang per kilo, tilapia 200, barilis 380 tumaas, galunggong 240, barilison 240, tayang 240, pusit 200, ang hito ay 250, ang dalag 300 pesos. Sa dried fish naman ho natin ay medyo bumaba ng 50 pesos
ngayon ay 450 pesos na lang. Ang katambak ay 200 pesos, ang tuyo ay 300 pesos. Sa presyo naman ho ng ating karne, ang laman ng baka ay 330, ang ribs ay 220, ang tapa o paa ay 330. Ang presyo naman ng ating manok ngayon ay 190 ang per kilo. Talagang tumaas. Ang native chicken ay nagre-range siya ng 250 to 350 pesos kapag ito ay dressed na. Sa itlog naman ho natin, chicken eggs na per tray ay jumbo 215 pesos, XL 200 pesos, ang large ay 190, medium 170 at ang small ay 155. Sa gulay naman ho natin pati lamas, ang kamatis ay 80, repolyo ay 70, talong ay 70, sibuyas 380, ang luya ay 130, bawang 140, ang palaya tumaas 100 pesos ang per kilo, ang pipino ay 40, okra ay 15 pesos ang per bundle, pechay 20 pesos per bundle, tumaas, ang Chinese pechay ay 70 at ang carrots ay 120. Sa prutas naman ho natin, ang mangga, bumaba siya ha, from 120 ay naging 80 na lang ho siya ngayon. Ang watermelon ay 30, bayabas ay 80, avocado 120, tumaas, ang pinya ay 20, ang papaya ay 40 at ang durian ay 180 ang per kilo. Ang presyo po ngayon ng ating abono, ang complete fertilizer ay 1,700 pesos, ang sulfate ay 1,650, ang urea ay 2,400, habang ang muriate of potash ay 1,750 pesos. So yun po mga kaibigan ang kabuuan ng ating pong price monitoring update. Mga kaibigan, mga suki ho natin sa ating programa, nagpapasalamat po kami sa inyo sa walang sawang pagtagkilit po sa ating programa at maging ang ating mga partner station gaya ng DXUP dyan po sa UP, ang radyo natin, ang 92.1 o Voice FM, ang Dear FM dyan po sa May Kabakan, ang Bandera, no? And of course, ang itong ating Channel 4 at saka 33 ng Maguindanao Sky Cable. Thank you very much po sa inyo. At syempre pa, ang ating pong Radyo Vida, DXMS, hindi ho natin yan nakakalimutan. Ang ating ding mga masisipag mga newscasters, no, and of course, reporters, no, kayo din po ay aming pinasasalamatan. At sa buong tropa pa o team ng ICTS with Engineer Musripa Mago, ang ating partner always dito, si Engineer Imay Ulama. Thank you very much. Sa lahat po ng mga nanonood sa ating programa, ulitin ko po, thank you very much. At sa ngalan po siyempre ng ating pong minister na very supportive, ang guest po natin ngayon, ang kanyang mga directors, ang ating pong director generals, ang mga provincial directors, mga banner coordinators, walang sawa po na pasasalamat. Sana patuloy po niyo kaming imbitahan, suportahan, at kami din po in return ay tutulong para po ma-advocate yung mga ginawa po niyo at mga gagawin pa. At yan po mga kaibigan, no? At sana po ay ang ating pong 2021 tungo sa 2022 ay naging masagana, no, lalo na po yung ating mga nabiyayaan. So sa ngalan po ni Minister Dr. Muhammad S. Yacoob, ito po mga kaibigan ng inyong lingkod, Haja Diggs Rahman Abdullah, nagsasabing isang magandang araw, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform.